hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mirna Kim Nomako, isang community health volunteers ng Red Cross dito sa amin sa Barangay 101, Tondo, Maynila. Ang problema po dito sa aming barangay ay nakakaapekto sa bawat residente ay ang basura na walang tamang imbakan at nagkalat kahit saan-saan. Toilet at palikuran, lalong-lalo na sa mga riverside, Pier 18 at Road 10. At sa katuparan na rin po ang kanilang sewerage disposal na walang septic tank at ang tubig at sanitasyon facility. Ang tubig na ginagamit nila sa riverside, Pier 18 at R10 ay iniigib pa sa katuparan building na kung saan ito ay nagkakahalaga ng 2 and 50 centavos bawat container. At kung minsan pa nga po, nagkakahalaga ng 3 piso. Nagsimula ako na namanirahan po rito 1991. Una po, nangupahan muna po kami sa building 12. And then, lumipat kami sa building 14. Noong mga panahon po na yon, malinis pa po ang katuparan o ang barangay 101. Medyo organized pa po, pero habang tumatagal, dumadami ang residente. Nahihirapan na po ang pamunuan ng barangay para sila idisiplinahin para luminis ang barangay. So, until now po, ito na po ang problema namin. Medyo yung mga bata napapabayaan, nagkakaroon ng sakit. At syempre dyan, kapag nagkasakit, magkakaroon ng kamatayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Yan po yung aming naging experience, yung difference nung yung noon at saka ngayon. Simula na magkaroon ng proyekto ang Red Cross sa aming barangay na Project 2 or yung tinatawag na Toilet Water and Aerosol, isa ako sa tumugon sa pangangailangan ng CHPs. Nakita ko itong daan para matulungan ang aming mga residente upang maipamahagi ang alituntunin ng Project 2 na ito. Upang kanilang maintindihan ang kabutihang maidudulot sa bawat isang naninirahan, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Kami ng aming kapwa volunteer ay nagkaroon ng training ng PAS. Sa ngayon, kami ang naging katulong ng CO o yung tinatawag na community organizer para maipalaganap ang layunin ng proyekto na ma-improve ang kalinisan at kalusugan dito sa barangay. Gayon din ang mga babawasan ng mga batang namamatay, lalong-lalo na po sa mga sakit na diarrhea. Dito po, kami rin ay nagkakonduct ng session na kung saan, unang-una, iniimbitahan po namin ang mga residente, ang mga kabataan, gayon din po sa kanila upang matuto po sila kung paano ang paglilinis ng kanilang mga pansariling katawan, mga kapaligiran, tamang pagluluto ng kanilang pagkain upang sa ganon ay maiwasan nga po yung pagkakasakit ng mga iba't ibang kasakitan na nagiging sanhi ng kamatayan. Sa mga pagko-conduct po namin dito sa session na ito, siyempre po nagkakaroon din po kami ng mga challenges. Nakaka-encounter din po kami ng mga taong ang sabi nga nila, ano ba naman kayo? Ang kukulit ninyo, bakit paulit-ulit kayong iniimbitahan nyo kami? Paulit-ulit ninyong sinasabi sa amin yung mga ganyan. Tama na yung isa lang, pero hindi po kami tumigil sapagkat alam po namin sa kabila ng ganitong mga challenges, alam kong may magandang kahihinatnan ang mga ginagawa namin. Sa tulong ng aming mga CO at lalong-lalo na ang Philippine Red Cross na siyang nagiging daan upang makarating sa aming barangay ang Project 2.